Yun, magandang araw po sa inyong lahat mga tol. Friday the 13 po ngayon, February 13 na 2026. Pero mainit po ang palitan ng salita sa pagitan ni Undersecretary Claire Castro, ang ating Palace Press Officer, at saka ni Vice President Sara Duterte. Dagdag pa dyan, bukas Valentine's Day mga tol ha. Ganun pa man, araw ng mga puso. Pero hindi po ito araw ng hate. Ang problema lang talaga, ito pong si Sara Duterte, salita ng salita, kaya tumutugon lamang ang palasyo sa kanyang mga ika nga ni Jose Claire, fake news. Maaring nagtataka po kayo at ganito po yung background po natin ngayon. Sinubukan ko lamang na gawin ito dito sa computer na naka-portrait tayo. Kasi napapansin ko, kapag tayo po'y naka-live na naka-portrait, ang dami pong mga Duterte supporter na nanonood sa atin. Hindi ko masipa kapag cellphone ang gamit ko. Tingnan natin kung papasok sila ngayon. Kasi lang computer pa rin itong gamit ko, hindi po cellphone pinortrait ko lamang. Ngayon, going back, dito po sa ating topic mga tol. Yun na nga po, natanong kanina sa isang interview si Jose Claire kung ano yung kanyang masasabi sa mga pasaring nito pong si Sara Duterte. Partikular, yung pagiging nakakahiya daw po na kapag ka nagsasalita ito pong si Jose Claire ay napapanood po ng buong mundo bilang spokesperson ng Office of the President. Ayon daw po yan kay Sara Duterte. Ako naman hindi ko napakinggan yung mismong pahayag ni Sara Duterte tungkol dyan, pero dahil nga po sa balita ng DZMM through interview dito po kay Jose Claire, ito na po yung naging topic at re-reactionan po natin. Pakinggan na lamang po ninyo mga tol kung ano po yung naging usapan sa pagitan po ng ating Palace Press Officer at nang nag-i-interview po sa kanya na si Alvin Alchinco mula po sa DZMM. May binitawan pala si Vice President Sara Duterte laban sa inyo. Sabi ni VP Sara, sinasabi ko na nga paulit-ulit na si Claire Castro ay nagdadala yan ng kahihiyan sa ating bayan dahil tinawag... Naku po, ang tindi naman ng salita nitong si Sara Duterte. Nagdadala yan ng kahihiyan. Kaya pala, pagkapanood ko dito, bagamat relax ang dating ni Jose Claire, pero matatalas na agad ang binitawang salita ni Jose Claire dito. O, tuloy tayo mga tol. Siya na spokesman ng Office of the President. At siyempre, kapag nagsasalita ang Office of the President, makikinig ang buong mundo, hindi lang po ang mga kababayan natin. At siyempre, kapag ganun yung nagsasalita, ganun yung sinasabi ng nagsasalita, ay nagdadala siya ng kahihiyan sa bayan natin. Kaya dapat, hindi na po siya pinakikinggan at pinapansin. Ano sagot niyo, Yusef? Sorry. Wow. Anong pangalan niya? Alvin El Chico? Sige, kung sino man siya. Nakikinig ako madalas sa kanya, pero di ako pamilyar sa pangalan Talaga lang Ibig sabihin, ayaw niyang mapakinggan ng taong bayan yung katotohanan. At ayaw niya siguro malaman ng taong bayan na siya yung nagiging source ng fake news. Alam mo, Alvin, ang pagsasabi ng Sara Duterte, source ka pala ng fake news Sabagay, totoo naman itong sinasabi ni Jose Claire dito. Makailang beses po nating napatunayan ito na nagpakalat talaga ng fake news itong si Sara Duterte. At iisa-isahin dito yan ni Jose Claire. Mula po sa 20 piso kada kilo ng bigas, yung vlogger doon sa Estados Unidos na naging source ni Sara Duterte na pinakalat sa mainstream media at iba pa. O patuloy natin pakinggan si Jose Claire. katotohanan, hindi po yan nakakahiya. Ang nakakahiya, yung madalas na lang ginagawa, na gumagawa lamang at nagtatahi-tahi ng kwento. Sabi ko nga, na-enumerate ko na ang iilan sa mga sinabi niyang fake. Di ba? Binanggit ko na. Yung sinabi niya, pambaboy lang. Or panghayop lang. Yung 20 pesos na binanggit at ipinangako ng Pangulo sa taong bayan na ngayon ay nararanasan at nag-e-enjoy na ang ating mga kababayan sa 20 pesos na bigas dito sa Kadiwa Centers. Na Kadiwa ng Pangulo. Meron pa, di ba, natatandaan mo, yung fake news na, or rather,
altered na police blotters mula Ito ipaalala ko po sa inyo kung ano yung sinasabi dito ni si Claire. Ito po yun pakinggan po ninyo ito pong pahayag ni Sara Duterte 9 months ago. Para sa eleksyon, ganito inilarawan ni Vice President Sara Duterte ang timing ng pagbebenta ng halagang 20 pesos kada kilo ng bigas sa Visayas Region. Ayon sa Hindi yan. Dito tayo sa mismong pahayag niya. Yan, di ba yan na yung sinasabi nila noon pa na hindi nila magawa hanggang ngayon dahil hindi nila alam kung paano gawin at dahil sa totoo lang, nung sinabi yung 20 pesos per kilo na bigas, ay nagsinungaling yung nagsabi. Alam niyang hindi kayanin. Pero pinaasa niya ang mga tao na ibibigay yon. Meron akong pagdududa na magbebenta sila ng 20 pesos per kilo na bigas pero hindi pang tao, Yan. pang hayop. Yan. Kanang ginatawag nila og sa bana siya sa murag lamaw. Oo. Ganyan. Ganun ba yung bigas ng NFA, sir? Ganyan yung pag sinabi natin 20 pesos per kilo na bigas, yung pwede kainin ng tao. Yan, diba? Yan yung 20 pesos per kilo na binibenta, yung pinapakain sa baboy. Hindi. Yun. Grabe naman, Fake news talaga yan, mga tol. Hindi naman pangkain ng baboy yung 20 pesos kada kilo ng bigas. Ang dami po nating mga kilala, may mga kapitbahay, kakilala pa nga rito malapit sa amin na bumibili ng bigas sa kadiwa sa halagang 20 pesos kada kilo. Tao po sila, hindi po sila baboy. Sara Duterte. Kaya fake news talaga yung sinasabi ni Sara Duterte na yan. Tuloy po tayo sa pakikinig po dito kay Yuse Claire. sa Beverly Hills. Sa kanyang galing kwento yun. Mismo ang ABS-CBN, Tropia Gutierrez, ang sabi na altered yung police blotter na kanilang pinangangalandakan. So, yung mga video, mga kaalyado nila yan Inigil niya ba? Sino ba mas nakakahiya? Hindi ba mas nakakahiya yung naging anak ka Yun. ng most corrupt Naku po. ng 2017? Naku po. Nakakahiya. Anak ka ng most corrupt noong 2017. Most corrupt. Tingnan natin, 2017. Rodrigo Duterte. Ano ba yung tinutukoy na yan? Nito pong si Yuse Claire. Kasi ito po yung nakalagay doon sa www.occrp.org or Organized Crime and Corruption Reporting Project, no? At dito nga po nakasama sa listahan itong si Rodrigo Duterte. Dito basahin ko lamang po Ito po ay mula sa Organized Crime and Corruption Reporting Project. Ito po yung sinasabi ni Undersecretary Claire Castro kung bakit meron siyang basihan na anak si Sara Duterte ng most corrupt in 2017. Duterte beat out two African strongmen for the title. South African President Jacob Zuma and recently ousted Zimbabwean President Robert Mugabe were runners-up. The global panel of 9 corruption-fighting journalists, scholars, and activists chose Duterte on the strength of his brutal war on drugs. Di ba? Ang linaw dito mga tol, ang haba lang, hindi ko na po babasahin. Pero maliwanag sa report po na ito na noong 2017, si Rodrigo Duterte ay kinilala ng Organized Crime and Corruption Reporting Project na pinaka-most corrupt leader sa kasaysayan. Yan po ay noong 2017. Siguro naman hindi tayo fake news dyan kasi binabasa lang natin yung report ng OCCRP. Hindi ko lang maipakita sa inyo ngayon dahil
nakaportrait tayo. Pero kahit i-search nyo yan sa internet, lalabas at lalabas po yung detalye na yan na noong 2017. Uulitin ko lang, si Rodrigo Duterte ay tinanghal bilang most corrupt leader sa kasaysayan. No? Yan, no? Pero ninyo, sa hanay po ng mga corrupt leader o personality, noong 2017, si Rodrigo Duterte. Noong 2016, si Nicolas Maduro. Ngayon nakakulong na po sa Estados Unidos. 2015, si Milo Djukanovic. 2018, si Danske Bank. 2019, Joseph Muscat. 2020, si Jair Bolsonaro. 2021, Alexander Lukashenko. 2022, Yevgeny Prigozhin. 2023, Maria Consuelo Porras. 2024, Bashar al-Assad. Mga leader po ito ng mga bansang Syria, Guatemala, Russia, Belarus, Brazil, Malta, Denmark. Siyempre, noong 2017, presidente ng Pilipinas, si Rodrigo Duterte. Ay, nako. Kaya totoo yung sinasabi dito. Agree talaga kay Yusek Clear. No? Nakakahiya talaga yung anak ng most corrupt. Sino ba sinabing ng OCCRP na most corrupt noong 2017? Ang dating Pangulong Duterte. Di ba mas nakakahiya yata ang tawaging anak ng isang corrupt? Di ba? At alam mo mga Alvin ganito yung mga ganitong klase mga pasaring ng Vice Presidente, ano to utak buitre to alam mo yun, buitre. parang Utak buitre. Oh, di ba? Ano ba yung buitre? Nag-aabang ng prey, no? Nag-aabang ng kanyang masisilo, ng kanyang makakain. O ganun inilalarawan nito pong si Yusek Clear, itong si Sara Duterte, utak buitre. Sa bagay, sa mga nakita naman talaga natin mga tol na pangyayari, ganun siguro talaga. Biruin ninyo, Sara Duterte, nanapak ng sheriff. O, pakita ko sa inyo to Kaso lang, hindi nyo pala makikita. Pero, dito sa video at balita na nasa YouTube naman, makikita. This is Sara Duterte, Mayor of Davao City. This is Sara Duterte when things don't go her way. Niya, ganun. The tug of the reach is Ang lupit, parang nagpa-punching bag no? Kawawa naman yung sheriff. Tapos, ganito yung mga hinahangaan ng mga DDS no? Yung ganito ang bunganga. Oh. Kaya malakas na basihan po ito para po siya ma-impeach Huwag kang mag-alala ma'am sa security ko kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lita Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Hindi pa no joke pa. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Oh, hindi lang utak buitre. Huwag ka mag-alala. Utak mamamatay tao talaga. Oh, hindi fake news yan Sasabihin na ng mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin, pero nasipa ko na. Fake news ka. Paano magiging fake news? Si Sara Duterte mismo yung nagsabi, no, na kanyang gustong ipapatay si Pangulong Bongbong Marcos, si First Lady Lisa, at saka si former Speaker Martin Romualdez. So, tuloy tayo sa pakikinig kay Yusek Clear. Naghihintay ng maaari sabihing pangit o negatibo sa Pangulo para manguna. Diba? Mga utak buitre. Nangingiti ako. Dahil bukas araw ng mga puso, pero ang laman ng istorya natin patot sa dahan, Yusek. Hindi naman kasi kapag nanguna ka kasi ng fake news, wala naman kaming gagawin kung hindi patunayan na mali ka. So wag kang gumawa lang naman ng kwento na wala kang patutunayan. Mas marami kang dapat na patunayan tungkol sa mga issues laban sa iyo.
Pero bakit iniiba mo ang kwento mo? Ano ba yung mga issues laban kay Sara Duterte? O, isa-isahin natin ngayon, ha? Sabihin na naman ng mga Duterte supporter na nanonood sa atin, ng mga tanga, fake news ka. Kailan magiging fake news? Yung ipinarinig ko lamang sa inyo kanina na naging basihan para po siya i-impeach. Yan ang first ground of impeachment eh. O, iparinig ko po sa inyong muli ito ha, yung mga naging basihan ng impeachment sa kanya noong 2025 at ngayon parehas lang naman ang basihan. Nadagdag na lamang yung testimonya ni Ramil Madriaga. O ito po, pakinggan ninyo ha. Noong 5 ng Pebrero 2025 Hmm. ay inimpeach ng House of Representatives si Vice President Sara Duterte matapos beripikahin at Pero pirmahan i-fast forward na ang natin. Dito na dumagdag tayo. sa impeachment. Nga ba na-impeach si VP Bakit nga Sara? ba na-impeach Ano-ano si nga ba Sara? ang grounds na nakalagay sa verified complaint for impeachment? Nang manumpa siya bilang pangalawang pangulo ng ating bansa noong July 1, 2022, nangako siya sa bayan na pangangalagaan at ipaglalaban ang konstitusyon at ipapatupad ang mga itinakdang batas nito. Ngunit sa loob ng 3 taon niyang panunungkulan, paulit-ulit na nilabag ni VP Sara ang kanyang sinumpaan, kung kaya't siya ay na-impeach sa ilalim ng mga sumusunod na batayan: culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust, graft and corruption, other high crimes. Ang mga paglabag na ito ay patunay lamang na siya ay hindi angkop manungkulan sa gobyerno at nararapat na maalis sa pwesto sa pamamagitan ng impeachment. Narito ang 7 grounds for impeachment na nakapaloob sa articles ng verified impeachment complaint laban sa pangalawang pangulo. Nakasaad sa Article 1 na si VP Sara ay nagkasala ng betrayal of public trust, nakagawa ng paglabag sa konstitusyon at high crime sa kanyang live press con noong November 23, 2024. Huwag ka mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. No joke. Paano magiging fake news yan? Eh sa mga labi mismo ni Sara Duterte nagmutawi. Kailan ba nangyari yan? Noong 2024. Bakit nangyari yan? Saan nangyari yan? Bakit nangyari yan? Kasi yung kanyang Chief of Staff na si Atty. Zuleika Lopez kinontempt ng House of Representatives at nakulong sa premiso ng House of Representatives. Saan nangyari? Nabanggit ko na. Ano ang kadahilanan? Bakit nangyari yon? Dahil nga po sa issue ng confidential funds na ayaw pong ipaliwanag nitong si Sara Duterte. Ang katwiran lamang, hindi, confidential kasi yan. Pwede ba yun? Napaka-lame excuse po noon. At yun ang magiging basihan sa ikalawang grounds for impeachment dito po kay Sara Duterte. Nagbilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil na hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May naunang pahayag din si VP Sara na nagsasabing nais niyang putulin ang ulo ni Pangulong Bongbong Katulad yan. Marcos. Isa pa yan. No? Kakaiba, di ba? Utak, hindi lang utak buitre, Yussi Claire. No? Mas puntuhan natin yung sinabi ni Yussi Claire. Hindi lang utak buitre, utak mamamatay tao talaga. Morbid thinker itong si Sara Duterte. Kasi yung mga ganyang thinking mga tol, kamatayan, mga kung ano-anong mga karimari-marim na sirkumstansya, hindi po yan gawain ng isang normal na tao eh. Kaya siguro maniniwala na ako kay Ramon Tulfo eh. Ayon kasi kay Ramon Tulfo, baliw itong si Sara Duterte eh. Si Ramon Tulfo nagsabi niya na hindi po ako. Gusto ko, ang galing yung ulo niya ba? Imagine myself cutting his head. Nakapaloob naman sa Article 2 ng verified Hindi makaporma yung mga tatanga-tangang Duterte supporter sa atin ngayon mga tol. Nanonood sila, mga tanga talaga eh, no? Panay comment, panay hide naman ako sa kanila. Oy, mga bayaran ng mga trolls ng mga Duterte. Hindi kayo makakaporma ngayon, naka-computer ako. Pag nakita ko comment ninyo mga tanga, ayoko na kasing makasakit sana eh, ng kalooban ng kapwa natin. Kaso lang, tatanga-tanga tong mga to,
nood ng nood sa akin, tapos kung ano-ano pagsasabihin sa comment sections, sipain na lang natin para wala na tayong pagtatalo. Saka para hindi na rin kayo masaktan, biruin niyo, nood kayo ng nood sa akin, nasasaktan kayo. Ayoko na nakakasakit ng kapwa eh. Impeachment complaint na nagkasala ng betrayal of public trust si Ito na. VP Sara dahil sa maling paggamit at paglustay ng public funds. Sa 2 taon ng kanyang panunungkulan bilang pangalawang pangulo, nagkaroon siya ng direktang kontrol sa confidential funds na nagkakahalaga ng 612,500,000 pesos na ginastos sa Eto hindi na. maipaliwanag na paraan. O yan, yung ikalawang grounds. Di ba? Confidential funds. 612.5 million pesos. Saka yung 125 million pesos. O, paano daw yan ginasta o nilustay? May affidavit na po dyan. Si Ramil Madriaga. O, muli natin balikan, ha? Hindi tayo fake news dito. Lahat po ng mga sinasabi natin dito, mga tol, may mga basihan. No? Hindi po ako gumagawa-gawa ng kwento. Hindi ko po ugali yon bilang vlogger. Para saan pa? Naging pulis ako dati. Naging investigador ako. At ako'y isang criminologist. Kung gagawa-gawa lamang ako ng mga kwento dito, hindi ko gawain ang maggawa-gawa ng kwento para lamang sa views. Lahat ng sinasabi natin dito, meron po tayong basihan. At yun po ang mga balita o impormasyon na kumakalat sa internet na hindi po fake news. Kasi kung hindi totoo naman ang sinasabi nitong si Ramil Madriaga, di magkakaalaman yan sa huli. Pero ito yung balita tungkol sa mga pahayag ni Ramil Madriaga noong November 29, 2025. Si Ramil Madriaga ay nagsapubliko ng kanyang sworn affidavit, no? Sa pamamagitan ng kanyang abogado na si Attorney Raymond Palad. At bahagi po ng affidavit na yan, 5 page po yan ni Ramil Madriaga, ay kung paano po nilustay di umano nito pong si Sara Duterte ang confidential funds kasama po ng ibang mga personalidad na inakusahan dito nitong si Ramil Madriaga. O babasahin ko po sa inyo kung paano yung naging sistema nitong si Sara Duterte noong napagkatiwalaan siya ng confidential funds. Ayon sa paragraph 17 ng affidavit nitong si Ramil Madriaga, ang confidential funds noong 2022 hanggang 2023 ay ganito po na i-appropriate. Around December 2022, Colonel Nolasco sent me a text message instructing me to see him. I arrived at Ultra Pasig City at around 1:30 in the afternoon. I stayed with Colonel Nolasco until Colonel La Chica and 2 DepEd vehicles arrived past 3 p.m. with 4 duffel bags of money. In paragraph 18, Colonel La Chica handed to me portions of that money amounting to around 33 million pesos to 35 million pesos per duffel bag to be delivered to various people. Under paragraph 1 or subparagraph 1 ng paragraph 18, 1 duffel bag of money was for a mayor in Laguna. I personally delivered it to a man in Cabuyao, Laguna near the industrial park area. Subparagraph 2, another duffel bag of money was delivered to a comedy bar owned and frequented by San Sebastian College of Law alumni located in the Timog area. When I arrived, I saw OBP spokesperson Reynold Munsayak, former classmate of BP Sara. He signaled for me to go upstairs and leave the money at the office. I followed his instructions and then I left. He did not speak to me. Subparagraph 3, another duffel bag of money was left in the car which I drove to the ombudsman parking compound. When I arrived, the guard signaled for me to park in a specific reserved spot and I placed the keys on top of the left front wheel. After I left, I saw someone retrieve the keys and drive the vehicle away. May mga sumunod pang paragraphs dito na nagsasabing 80 million pesos at iba pa. Pero hindi ko na babasahin kasi hahaba tayo masyado no? Ang pinupunto ko lamang mga tol, yan ang mga naging basihan
doon po sa ground 2, no, ng impeachment complaint kay Sara Duterte noong 2025 at ngayon inulit sa 3 impeachment complaint kay Vice President Sara Duterte na naipila sa House of Representatives noong February 2 by Makabayan Bloc and Akbayan Party List. At noong February 9, sa pangunguna ni Attorney Ligutan, isang napakagaling na litigation lawyer at senior professor sa University of the Philippines, at endorsement ni mamayang liberal Congresswoman Leila de Lima, ay ipinail po yung ikatlong impeachment complaint. Pare-parehas po ang basihan niyan. Confidential funds, pero ang paniniwala ni Attorney Ligutan, hindi makakalusot si Sara Duterte sa unang grounds. At yon yung available na ebidensya sa publiko, kung saan pinagbantaan niya ang ating Pangulong Bongbong Marcos na ipapapatay ito, ang kanyang asawa, si Attorney Lisa Marcos, at ang dating speaker na si Martin Romualdez. Kasama din po, syempre, yung gusto niya daw pong gilitan o pugutan ng ulo, si Pangulong Bongbong Marcos. Yon, talagang sabi nga ni Fiscal EJ sa kanyang vlog, balikan na rin natin mga tol, talagang yung pangyayari na yan ay sa tingin niya may pananagutan talaga si Sara Duterte, no? Kasi yan po ay hindi daw gawain ng isang public servant na sumumpa para magsilbi at magprotekta sa bansa at sa kababayan po nating mga kababayan po nating Pilipino, no? Iparinig ko po sa inyo muli yung vlog ni Fiscal EJ relative to that. Saan na ba banda yun? Pero mukhang mahirapan na akong i-locate. Ito, tingnan natin. Hanapin ko lang mga tol. Nasaan na ba banda yun? Nako, medyo malalim na. Pero gusto ko sanang hindi na. Nahirapan na akong hanapin . Pero sa vlog ni Fiscal EJ na yon, tinalakay niya yung pagbabanta nitong si Sara Duterte, no? Na kanya pong ipapapatay si Pangulong Bongbong Marcos kung siya po'y mamatay. Pero di ako mapakali, dapat maipakinig ko sa inyo mga tol. Hanapin ko lamang muna. Dito na lang tayo sa history ng aking channel maghanap para mas specific, kasi doon sa channel ni Fiscal EJ hindi ko maalala yung particular thumbnail no? Ito na, nakita ko na. Dapat bang i-convict si VP Sara dahil sa assassination plot niya? Papakinggan ninyo yung vlog ni Fiscal EJ. Umano siya ng assassination plot laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez kung sakaling siya ay mamatay. This is not tabloid gossip. Ito ay isang public admission ng isang mataas na opisyal ng gobyerno, ang Vice President mismo, na sinabi niya sa harap ng publiko at hindi niya kailanman binawi. Now, under the 1987 Constitution, isa sa mga grounds for impeachment ay ang tinatawag na other high crimes. Now, you might ask, hindi naman siya convicted ng anumang krimen fiskal. So, pwede ba ito? The answer is yes. Other high crimes doesn't require na may conviction sa korte or that a law was broken. Ang batayan ay ang bigat ng kasalanan at ang epekto nito sa tiwala ng publiko at integridad ng posisyon. Hindi man ito classified immediately as a penal offense under the revised penal code or under any special penal law, the mere act of contracting someone to kill the president, kahit conditional, is an act so grave na hindi pwedeng i-dismiss as emotional outburst only. She confessed to orchestrating hindi na si Top 1 ang nagsasalita, piskal na yan. Sabi kasi nung tatanga-tangang Duterte supporter, ikaw ang nagsasabi. COA ka ba? Anak ng teteng. Hindi daw sinabi ng COA. Anong kinalaman ng COA sa pagbabanta nitong si Sara Duterte? Ang tanga nyo talaga. No? Napakatanga talaga ng mga Duterte supporter na nanonood sa atin. retaliatory assassination plot. To me, this undermines her fitness to hold public office. The term high crimes need not be codified as criminal acts. They are defined by their extreme immorality, threat to public order,
and utter incompatibility with the dignity and responsibilities of a national office. In short, kung ang pagkilos mo ay sapat na para masira ang tiwala ng taong bayan, it can be considered a high crime under the 1987 Constitution. Isa pang ground sa ilalim ng Article 11, Section 2 ay ang betrayal of public trust. Ito po ang catch-all provision ng saligang batas. Hindi kailangang may krimen, basta may ginawa kang labag sa ethics, integrity at oath of office mo, pwede kang ma-impeach. The phrase betrayal of public trust is broad, meant to catch acts na hindi man kriminal ay morally reprehensible. It reflects a violation of the oath of office to preserve and defend the Constitution and the President as its chief executor. Public officials po are expected to uphold democratic institutions, not premeditate their destruction. When the Vice President, in her capacity as the second highest official in the land, publicly announces na may inutusan siyang tao para pumatay sa Pangulo, just in case she dies, that's not just a lapse in judgment. Nakalimutan kong bigyan ng emphasis yung sinabi ni Fiscal EJ. Yung ginawa nito ni Sara Duterte is, quote-unquote, morally reprehensible. Ibig sabihin, napakasama sa madaling salita, mga tol, napakasama, no? Hindi ka tanggap-tanggap, wicked. Hindi wicked. O, sige, tuloy tayo rito. That's a full betrayal. Asar-nasar yung mga tatangang Duterte supporter na nanonood sa atin. Huwag na kasi kayo manood sa akin, mga tangang Duterte supporter. Eh kung hindi naman kayo nanonood sa akin, mga tanga, hindi ako magsasalita ng mga tangang Duterte supporter. Eh, nood kayo ng nood kung ano-ano pang mga katangahan pinagsasasabi nyo dyan sa comment section. Of the ethical standards expected of her office. Mas grabe pa ito kung tutuusin dahil sinabi niya ito ng buong linaw at inulit pa sa iba't ibang forums. May intensyon, may kumpiyansa, walang remorse. May ilan din nagsasabi na, hypothetical lang naman yun kung sakaling mamatay siya. That argument po doesn't hold water. Parang sinabing pag namatay ako, pumatay kayo. That's still solicitation of violence and it shows a deeply disturbing mindset. Hindi siya private citizen making private plans. She's a sitting vice president commanding public trust and representing the nation. The Constitution doesn't excuse you from morality just because you say your plans take effect after your death. The problem is not the condition, it's the intent and mindset behind it. Public officials are bound by their oath regardless of circumstances. Now, let's go deeper. Hindi lang ito tungkol sa kanya. Ito ay banta sa... Naku naman. No? Nakakaawa talaga itong mga tatanga-tangang Duterte supporter na to, mga tol, sa totoo lang. No? Huwag kayong manonood sa tanga, please. Please. Sabi niyo sa akin, tanga ako, huwag kayong manood. Kasi ako di ako nanonood sa tanga, di rin ako nakikipag-usap sa tanga. sa ating democratic institutions. What she admitted to strikes at the core of democratic stability. A vice president plotting vengeance by extrajudicial killing. Maganda tong tanong ng isang tangang Duterte supporter. Sabi niya, anong naging benefit ng Marcos sa buhay mo? Pag-asa. Tanga. Pag-asa ang benefit. Nakikita mo si Pangulong Bongbong Marcos? Kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, sira na buhay ko. Tanga. Ha? Yan ang benefit sa buhay ko. Alam yan ang mga manonood ni Top 1. Kwento lang ako ulit. Sa mga nakalipas na taon, hindi man ako na-diagnose ng depression, kaya wag mong mamaliitin, Senator Robin Padilla, ang salitang depression. Pero alam ko sa sarili ko, depressed ako. Walang araw na hindi ako nag-isip na mamatay. No? To the extent na yung baril ko, tinutok ko pa sa ulo ko, salamat sa Diyos at hindi ko nagawa. Pero, nung dumating ang pagkakataon na napanood ko ang interview kay Pangulong Bongbong Marcos ni Tony Gonzaga, nakita ko kung napagdaanan ni Pangulong Bongbong Marcos ang ganong napakabigat na sirkumstansya sa nakalipas na panahon. At napagtagumpayan niya yon. Ngayon, kumakandidato sa pagkapangulo ng mga panahon yun, kaya ko rin siguro, na-inspire ako sa ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi katulad ng iniidolo ninyo na puro kapalpakan, puro katangahan, puro morbid thinking ang ini-inject sa mga isipan ninyo. Si Pangulong Bongbong Marcos, inspirasyon ang binigay sa akin na lumaban ka sa buhay, magpatuloy ka. At dahil sa inspirasyon na yon at sa pamamagitan ng pagsuporta ko sa kanya, nakilala ako ng mga manonood ni Top 1. Sinuportahan ako. Nabuhay ko ang aking pamilya sa pamamagitan ng YouTube channel na ito at Facebook pages ko. Yan ang nagawa ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero isa lang ang sasabihin ko lagi at paulit-ulit kong sinasabi.
mamatay na ang mga bayaran. Kung bayaran ako, mamatay na kami, 10 ng aking pamilya. Ha? Ganun lang kasimple yun. even conditionally, is tantamount to creating a political climate of fear and violence. Kapag ipinakita ng isang opisyal ng gobyerno na okay lang magpa-assassinate, ano ang sinasabi nito sa military, sa pulis, sa publiko, sa susunod na henerasyon ng liderato? If she normalized the idea of assassination as an acceptable political tool, anong epekto nito sa credibility ng gobyerno, sa pananaw ng publiko, sa mundo? Her admission po is not only reckless, it invites lawlessness, and that betrays the very concept of orderly governance. Tandaan po natin, public office is a public trust. Public trust is based not only on competence but moral credibility. Yung simpleng idea na ang pangalawang pinakamataas na opisyal sa bansa ay nagkwento publicly about hiring a killer reflects a total collapse of ethical leadership. Reflects a total collapse of ethical leadership. Anak ng teteng nen. Hindi na ako nagsasalita niyan, ha? Si Fiscal EJ yan, mga tol. Hindi ako. Hindi ako. Hindi ito usapang barangay lang. She's in the direct line of presidential succession. Ang taong may ganitong mindset na pag may nangyari sa akin, dapat may gumanti, cannot be trusted to uphold the peaceful transition of power, the rule of law, or even human life. Hindi po ito simpleng kwento-kwento. This is a serious admission that could undermine the constitutional framework itself. In closing, I want to stress that impeachment is not just about punishing illegal acts. It's about preserving the moral integrity of government. Moral integrity of the government. Wala kay Sara Duterte yun, eh. Walang higit sa lahat sa mga Duterte supporters. Ang babastos ng mga Duterte supporters, sa totoo lang, eh. Kasi mga tanga. Pinapairal nila yung mga katangahan nila. Oh, ikalawa pa lamang yung, ito unang grounds. Yung ikalawa yung confidential funds. Ikatlo, yung bribery, panunuhol. No, merong testigo laban kay Sara Duterte, na monthly nagbibigay siya ng sobre, may lamang pera, no? At yung sinusuhulan, maganda ang posisyon sa DepEd, para nga naman wala nang question doon sa mga misappropriation di umanong ginagawa nila. Ikaapat, ito naman yung testimonya ni dating Senador Antonio Trillanes na nakabase sa mga records daw po ng bank accounts. At yun, tingin ko ang pinakakinakatakutan ng mga Duterte, mga tol. Yung lumabas ang katotohanan sa bank accounts nila sa BPI. O, ituloy din natin ang pakikinig dito kay Yussi Claire. Iniiba mo yung issue. Ang daming issue nakaharap sa'yo, sasabihin mo, you want bloodbath? O nasan yung bloodbath mo? Diba? So, yun yung mga issues na dapat mong kaharapin. Huwag siya gumawa ng intriga. Ang nangyayari kasi sa kanya ngayon, ang numero unong trabaho ng Vice Presidente, manira sa Pangulo. And speaking of fake news, I understand you also called the attention of the former presidential spokesperson, si Atty. Harry Roque, na fake news din kaugnay sa akusasyon na may kanser ang presidente. Actually, sinagot na po yan ni Roque. Nakita ko sa feed ko, lumabas din eh. Sabi niya, wala akong inaakusa, tinatanong ko lang. Ito naman. Dahil nga yung pinopoon nila, queen of fake news, syempre ang mga Duterte supporter, katulad ni Harry Roque, gagayahin yung pinopoon nila. Fake news peddler din. No, ang tawag ni Undersecretary Claire Castro kay Harry Roque, fake news peddler, no? May patanong-tanong pa. Alam niya naman kung ano yung katotohanan, pero syempre, kaya siya nagtatanong para gumawa ng issue, palabasin na kunyari nagtatanong siya pero gusto niyang sabihin sa kanya mga supporter na may colostomy bag si Pangulong Bongbong Marcos, which is fake news, no? Kung kayo mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa akin ngayon, papanoorin nyo lang talaga ng buo yung video, hindi nyo maiisip na merong ganun eh. No? Saan ka naman makakakita ng may colostomy bag na harap sa harapan ng publiko at ang lakas-lakas at napakaganda pa ng layunin? Baka nga kung babalik na rin natin ang sitwasyon, no? Natatandaan ninyo nung tumindig sa entablado itong si Rodrigo Duterte, muntikang bumagsak. No, tapos inaalalayan na lamang ng kanyang mga bodyguard, no? Tapos yung mic halos hindi na mahawakan. Tapos to the extent na meron pang nakitang parang liquid sa kanyang pantalon. O ewan ko kung ano 'yon, baka nabasa lang. Pero kayo na ang humusga. Ayoko nang husgahan doon si Rodrigo Duterte. O tuloy natin. Ano ang masasabi naman dito
ni Yusek Claire sa fake news peddler na si Harry Roque? Oh, sabi niya gano'n, Yusek. Ang pagtatanong, abogado naman siya, dapat ginagamit niya muna yung utak niya. Una, napanood niya ba ng buo yung video? Diba? Kasi kung di niya napanood yung video, wala siyang karapatang magtanong. Kasi may video naman, di naman nakatago yung video eh. Nasa live stream naman yan eh. Pagtaas ng Pangulo ng dalawa niyang kamay habang kanan, kaliwa, nakita tumaas yung kanyang polo barong eh. Oh. So, alam mo na nagsisinungaling ka. Di ba? Nagsisinungaling ka para makagawa ka ng intriga. So, instead, kasi nakita naman niya tumaas yung kamay, kaya nga sasabi niya parang may nalukot na polo eh, yung polo ng Pangulo. Kung nanood ka ng video, mas uunahin niyang pag-usapan yung ano ang hinahatid ng Pangulo na good news para sa ating mga guro. Hindi yung titignan niya kung ano yung nasa utak niyang ginagawa niyang kwento. Kaso lang, Yusek Claire, malabo talagang gawin yun eh. No? Tama naman kayo dyan eh. Kung nasa ayos ang utak nitong si Harry Roque, titignan niya yung magandang ginagawa. Hindi yung gagawa ng kwento. No? Instead na ang sabihin mo sa harapan ng publiko, yung nakikita mo sa video na katotohanan na maganda yung layunin doon ng Pangulo, naghahatid ng magandang serbisyo para sa publiko. Gagawa ka pa ng issue. No? Magpo-post ka pa sa iyong Facebook page at magtatanong na naka-colostomy bag ang ating Pangulo. Gusto mong palabasin na malala ang kalagayang pangkalusugan ni PBBM, which is not true. Tapos magdedemand ka pa kay Yusek Claire na maglabas ng kung anong-anong medical related information kay Pangulong Bongbong Marcos. Kalokohan yon. Tapos yung mga Duterte supporters naman, sa bagay, may mga nanonood nga ditong mga tanga, paniwalang paniwala. Sa bagay, uulitin ko ulit mga tol, ang sarap sabihin nito eh. Tanga nga kasi. Pag tanga talaga, hindi nakikita yung katotohanan. Para makapagbigay ng intriga. Hindi ba? Ay, ibig mo sabihin, Yusek, parang may mali siya. May mali siya yung pagkakatanong. Yun ang ibig mo sabihin. Yes, hindi mo kailangan tanungin kung napanood mo yung video. Excuse me for the word, isang kabobohan ang magsabi ka. Oy, parang first time kong narinig si Yusek Claire na magsalita ng ganito. Kasi naman, biruin mo, sasabihan ka ni Sara Duterte na nakakahiyang maging spokesperson ng Office of the President, nakakahiya ang mga pinagsasabi at napapanood sa buong mundo. Wala namang katotohanan yun. Kung may nakakahiya man dito, yung most corrupt, anak ka ng most corrupt. Tapos itong si Harry Roque, kung ano-anong mga pinagsasasabi. Kaya, eto na. Sana ipagpatuloy niya lang yan, Yusek Claire. Ang sarap pakinggan eh. No? Kabubuhan. Kasi dati-rati naririnig nyo lang yan kay Tapan at sa ibang mga vlogger. Pero ngayon napakinggan natin kay Yusek Claire. Isang malaking kabubuhan. Totoo naman yun eh. Kung may colostomy bag, kung hindi mo napanood yung buong video. Hindi ba? So ngayon, kung ako magtatanong sa kanya, Harry Roque, land grabber ka ba? Nagtatanong lang. Harry Roque, sino yung kasama mo sa joint account mo na hindi mo asawa? Nagtatanong lang. Tama ba yon? So kumbaga pwede mo sabihin, may mali siya ka dun eh. Kasi hindi mo naman dapat tinatanong yun. Kaya hindi dapat ganun ang, anong tawag mo dun, hindi ganun dapat ang takbo ng tanong mo. Yun ang gusto mo sabihin, Yusek. Oo. Kasi kita mo naman yan kung halimbawa, picture lang yan. At walang video na nakita. Kahit ang mga media, walang video. Hindi ka magsasalita ng ganyan. Katulad niya, sa bibig niya, meron siyang sugat dito. Sabihin ko, may herpes ka ba? Nagtatanong lang, Harry Roque. Anyway, Yeah. Gandito na lamang muna yung talakayan natin mga tol. At nabuisit ko na naman sa umagang ito ang mga tatanga-tangang Duterte supporter na nanonood sa atin. Wag na kasi kayong manood kay Top 1. Tingnan nyo, galit na galit kayo tuloy. Imbis na hindi kayo nagagalit sa umaga, galit na galit kayo, nanonood kayo sa akin. Sa bagay, kung kayo mga bayaran, okay lang yan. Walang problema dyan dahil kumikita kayo. Pero baka mamatay kayo kasi lagi kong sinasabi dito sa programa ko, mamatay na ang mga bayaran eh. Shoutout time tayo mga tol ha.